Hello po sa inyo lahat mga kaibigan, mga kapatid ko sa Panginoon. Kumusta po kayo? Sa video pong ito, pag-usapan po natin ang pride. Hindi po yung pride na sabon, hindi rin po yung fried chicken, kundi po yung pride na nakamamatay na sinasabi ng Biblia. Ano nga po ba ang pride? Sa isang maikling pangungusap po mga kapatid, ang pride po ay isang mataas na pagtingin sa sarili dahil sa mga nagawa o dahil sa mga bagay na pag-aari ng isang tao dito sa lupa. Ang mga salitang kaugnay ng pride ay kayabangan, kahambugan, pagmamataas, pagiging arogante, at yung salitang kapalaluan na medyo malalim na Tagalog. So saan ba nagmumula ang pride? Ang pride po ay nagmumula sa kahit anumang bagay sa mundong ito na tinitingala at pinapahalagahan ng isang tao. Unang-una pong pinagmumula ng pride ay ang kagandahan o kagwapuhan. Sinasabi po sa Biblia na tayo ay ginawa o nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis at anyo. Pero bakit kaya marami pa ring tao sa mundong ito ang nagnanais na gumanda at nagnanais na baguhin yung itsura o forma na pagkakalikha sa kanila ng Diyos? Alam niyo ba na pride ang nasa likod nito? Pero hindi ko po sinasabi na ang pagiging maganda, pagpapaganda o pag-aayos sa sarili ay masama. Ang masama po ay kapag naging sobra na ang tingin ng isang tao sa kanyang sarili, naiisipin niya na mas nakahihigit siya sa iba. Iisipin niya na mas maganda siya sa iba, mas gwapo siya sa iba, gusto niya na maging pinakamaganda at pinakagwapo sa lahat. At ito po ay masama. Isa po sa halimbawa kung bakit ang pride po ay napakadelikado po o ang pagiging mapagmataas o masyadong mataas ang tingin sa sarili po ay delikado is yung nangyari po kay Lucifer, na ngayon po ay naging Satanas na po ang kanyang pangalan. Siya po yung Diablo, Devil, kaaway. Siya yung naghahasik ng kasamaan po dito at kadiliman sa mundong ito. So mag-iingat po tayo. Kung tayo po ay kinalooban ng Diyos ng magandang itsura, magandang pangangatawan, huwag po tayong magmayabang. Pangalawa pong pinagmumula ng pride ay ang kayamanan o pera. Hindi po ibig sabihin ang pagkakaroon ng pera o pagiging mayaman po ay masama. Nagiging masama lamang po ang pagiging mapera, mayaman, may kaya kapag pumasok po ang pride sa puso at sa isip ng isang tao. Kapag naging mataas na po ang tingin ng isang tao sa kanyang pera, sa kanyang mga napundar, sa mga pag-aari niya, pera, kayamanan, mga alahas, mga bahay, mga kotse, o kung ano pa mang mga bagay sa mundong ito, kapag naging mataas na yung tingin niya sa sarili niya dahil meron siya nito, nakakatakot po ito mga kapatid, dahil ito po ay pride. Ang ikatlo pong pinagmumula ng pride ay ang karunungan o katalinuhan. Kaya mag-iingat po tayo kapag tayo ay biniyayaan ng Diyos ng katalinuhan, abilidad, kakayahan, na wala ang iba. Huwag pong magiging mataas ang tingin natin sa ating mga katalinuhan, kakayahan, abilidad. Dahil yan din po ay pride. Ika-apat, katanyagan o kasikatan. Kaya po yung mga taong sikat po, yung mga taong tinitingala po sa ating lipunan. Hindi ko po sinasabi na masama ang pagkakaroon ng posisyon o yung marami nakakakilala sa'yo. Pero nagiging masama po ang pagkakaroon ng posisyon sa mundong ito na kung saan ikaw ay tinitingala ng maraming tao. Nagiging masama po kapag naging mataas na po ang tingin ng isang tao sa kanyang sarili, sa kanyang posisyon, sa kanyang naabot na ranggo, sa kanyang achievements. Mag-iingat po tayo dahil ito din po ay isang pride. Kaya po isang malaking pagsubok po para sa mga tao na nasa mataas sa posisyon, yung maraming nakakakilala sa kanila, katulad ng mga nasa politiko. Malaking pagsubok po sa kanila kung paano nila ibababa ang kanilang sarili. Dahil sa kanilang katanyagan, malaki po ang posibilidad na sila po ay mapasukan ng pride. Isa pa pong pinagmumula ng pride, ang tagumpay. Mga medalya, nakamit mong mga premyo, mga tagumpay sa buhay, mga tropeyo, mga pagkilala. So lahat po yan ay pwedeng magpagmulan din po ng pride. Naisipin mo na, nagawa ko to, nakuha ko to dahil magaling ako. Nagkaroon ako ng medal sa school dahil ako'y matalino. Ito po ay pangungusap. Pangungusap po ito na meron ng pride ang isang tao.
Kapag tiningnan niya na ang sarili niya na, oh, nagawa ko, nakuha ko to dahil magaling ako, matalino ako yung pinaka the best. Yan po ay pride. Marahil naiisip niyo na po ngayon kung ano yung dapat nating gawin, kung paano natin malabanan ang pride at hindi makapasok ang pride sa buhay natin. Pero mamaya na po natin pag-usapan yan. Love, dumaan ka dito, love. Dumaan ka dito. Pero huwag kang magbebel. Isa pa pong pinagmumula ng pride ang mga ari-arian o mga pag-aari ng tao dito sa lupa. Tulad ng bahay, kotse, lupa, mga negosyo, lahat ng mga pag-aari ng tao dito sa lupa. Kapag naging mataas na po ang tingin ng isang tao sa mga pag-aari niya, sasabihin niya na, oh, ako yung pinakamayaman, ako yung pinakatanyag, ako yung pinaka successful na tao dahil nakamit ko na nakuha ko yung mga bagay na to at wala na akong hahanapin pang iba. Ito na yung magpapasaya sa buhay ko. Pride po yun, mga kapatid. Hindi ko po sinasabi na ang pagkakaroon ng mga ari-arian ay masama. Nagiging masama lamang po kapag pumasok na po ang pride sa isang tao. Pwede po tayong magkaroon ng ari-arian at hindi po tayo magmalaki o magmayabang, magmataas sa ating sarili. Alam po ng Diyos ang motibo ng ating puso. Kaya po, inihikayat ko po kayo na i-check po ninyo ang motibo ng puso ninyo. Hindi po masama na pagkalooban tayo ng Diyos ng bahay, magandang bahay para sa ating pamilya, ng mga ari-arian, pero iingatan po natin na wag po tayong mapapasukan ng pride. Dahil ang pride po ang magiging dahilan ng ating pagbagsak. Mag-iingat po tayo. Marami na pong napabagsak ang pride. Unang-una na pong napabagsak ng pride si Satanas, si Lucifer. Kung ang anghel ng langit po ay nahulog sa langit, nawala ng puwang sa langit dahil sa pride, how much more tayo na taong mas mababa pa kaysa sa mga anghel. Baka may nagsasabi diyan sa inyo na ano naman yung problema ng pagiging proud, pagmamalaki ng mga meron tayo o anumang na-achieve natin, wala namang masama doon. Well, sinasabi po ng Biblia na ang pride po, ang pagmamataas po, ito po'y masama. Ito po'y masama na dapat nating huwag papasukin, hayaang pumasok sa ating puso, sa ating buhay, sa ating isip. Isa pa pong pinagmumula ng pride is yung mga sikat na tao. Iba pa po yung binanggit ko kanina na pagiging sikat, like yung ikaw mismo nasa posisyon ka na tinitingala ka ng maraming tao. Pero yung mga sikat na tao na tinitingala natin sa ating paligid, mga iniidolo, ito din po ay pride. Bakit? Dahil napakataas ang tingin natin sa mga taong yun, di ba? Parang ginagawa natin silang Diyos, tinataas natin sila, sila yung itinatampok o itinatanghal natin. So yun ang mga bagay na pinagmumulan ng pride. Ngayong alam na natin ang mga bagay na pinagmumulan ng pride, mag-ingat po tayo. Basta tandaan lang po natin, hindi po makakapasok ang pride sa ating buhay, sa ating isip, sa ating sarili. Kung aalisin po natin ang focus sa ating sarili, sa mga bagay na meron tayo, kung aalisin natin yung yabang natin, kung hindi sarili o mga bagay na meron tayo ang pinagmamayabang natin, kundi ang Panginoon. Alam niyo ba ang mga epekto ng pride sa isang tao? Ang unang epekto po ng pride sa isang tao ay ito po ang magiging dahilan ng kanilang pagbagsak. Ang lahat po ng tao na merong pride ay ibabagsak ng Diyos. Nakasulat po sa Kawikaan chapter 16 verse 18, ang kayabangan ay humahantong sa kapahamakan at ang nagmamataas ay ibabagsak. Nakasulat din po sa Isaiah chapter 2 verse 12, sapagkat nagtakda ang Panginoong makapangyarihan ng araw kung kailan niya ibabagsak ang mga mayayabang at mapagmataas, at ang mga nag-aakalang sila ay may kapangyarihan. Sa parehong aklat pa rin po sa Isaiah chapter 23 verse 9, ang Panginoong makapangyarihan ang nagplano nito para ibagsak ang nagmamalaki ng kanyang kapangyarihan at ang mga kinikilalang tanyag sa mundo. Yan po ang sinasabi ng Panginoon, ng Diyos sa atin. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, huwag po nating hahayaan na makapasok ang pride sa puso natin. Dahil ito din po ang magiging dahilan para tayo ay ibagsak ng Diyos. Gusto po ba natin yon? Ayaw po ng Diyos po yun sa atin. Kaya po pinapaalalahanan po tayo ng Panginoon ng mga bagay na dapat nating itakwil, iwasan, bitawan para tayo po ay magkamit ng tagumpay at magandang kinabukasan.
Sinabi po ng Diyos sa Jeremiah chapter 29 verse 11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you a hope in the future." So nais ng Diyos na bigyan tayo ng magandang kinabukasan. Kaya po, ayaw ng Lord na sino man po sa atin ang magmalaki, magmataas, at magkaroon ng pride sa sarili. Amen po ba? Pangalawa pong epekto ng pride, alam nyo ba na itinuturing ng Diyos na kalaban niya ang mga taong may pride? Kaya nga po si Satanas nung pumasok ang pride sa kanyang puso, nung tumingin siya sa sarili niya, nakita niya yung sarili niya na napakaganda niya, napakaganda ng boses niya, siya yung sinusunod ng mga anghel sa langit para mag-worship sa Panginoon. Nung pumasok yung pride sa puso niya, ano pong nangyari sa kanya? Binagsak siya ng Diyos. Dahil ayaw ng Diyos na sino man po sa kanyang mga nilikha ang iisipin na siya na yung magmamataas. Wala na pong mas tataas pa sa ating Diyos. Si Satanas po ang founder ng pride. Lagi po nating paalalahanan ng ating sarili na hindi ako. Meron ako nito, meron akong kotse, marami akong pera sa bangko. Hindi sa akin to. Galing ito sa Panginoon. Kaya i-check po natin ang motibo ng ating puso. Kung meron pong kahit katiting na pride sa ating puso, ihingi po natin ng tawad sa Panginoon. Humingi tayo ng patnubay at gabay ng Diyos para turuan niya tayo kung paano tayo magpakumbaba sa lahat ng oras. Sinasabi po sa Santiago chapter 4 verses 6 to 7, "Ngunit sapat ang biyayang ibinigay ng Diyos. Kaya nga sinasabi sa kasulatan, kinakalaban ng Diyos ang mga mapagmataas, pero kinakaawaan niya ang mga mapagpakumbaba." Amen. So ito na po yung sagot po para hindi po pumasok ang pride sa ating puso. Matutunan po natin na magpakumbaba. Kanina po dito po sa may katabing puno, dito po sa tabing pong puno, sinubukan kong umakyat kanina. Yan, nakaakyat naman po ako dun sa sanga. At nung sinusubukan ko ng bumaba, kasi medyo mataas din po yung inakyat kong sanga, nung sinusubukan ko na pong bumaba, medyo mahirap palang bumaba. And then, pinaunawa sa akin ng Panginoon na mas madaling magyabang, mas madaling magmataas kaysa sa magpakumbaba. Pero alam nyo ba na kahit mahirap ang pagpapakumbaba, ito po ay kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Kaya po piliin po natin na magpakumbaba. Huwag na tayong makipagkompetisyon sa iba. Huwag na nating isipin na, kailangan kong maging higitan yung aking kapitbahay. May bago siyang kotse, may bago siyang bahay, marami siyang kinikita. Kailangan ko ring pride po yun. Sinabi po sa Bible na dapat po tayong mamuhay na ang iniisip lamang po natin ay yung sariling takbo ng ating buhay, yung sariling business natin. Huwag na nating pakialaman yung business ng iba, yung trabaho ng iba, na titingnan natin na magiging batayan yun or basis yun para tayo ay umangat at mas umangat sa kanila, dahil yun po ay pride. So kinakaawaan po ng Diyos ang mga mapagpakumbaba, ngunit kinakalaban ng Diyos ang mga nagmamataas. So kung ayaw po nating maging kalaban ng Diyos, kung ayaw po natin na tayo ay parusahan ng Diyos katulad ni Satanas, ni Lucifer, piliin po nating magpakumbaba. Isa pa pong epekto ng pride sa isang tao ay, alam nyo ba na madaling mapahiya ang isang taong may pride? Kawikaan chapter 11 verse 2, "Ang taong mayabang ay madaling mapahiya, ngunit may karunungan ang taong mapagpakumbaba." Balik po tayo sa kaninang kinikwento ko nung umakyat ako sa puno. Pinaunawa sa akin ng Lord na mas madaling umakyat pero mahirap bumaba. Kapag ikaw ay nasa itasan ng puno at gusto mo nang bumaba, hindi ka naman expert sa pag-akyat, mahihirapan kang bumaba. Pinaunawa sa akin ng Lord ng mga taong nasa matataas na ang kanilang posisyon sa buhay, nakakaangat na sila sa iba. Sabihin nating mayaman, may kaya, marami na silang pera sa bangko, marami na silang napundar ng ganito, ganyan. Kumbaga, komportable na ang kanilang buhay, hindi na sila naghihirap. Sila yung mga tao, mga kapatid, mga kaibigan, na nahihirapan silang magpakumbaba. Ulitin ko po, hindi ko po sinasabi na ang pagkakaroon ng ari-arian, ng mga bagay na
kailangan natin sa buhay, para tayo mabuhay, ay masama. Ang sinasabi ko lamang po ay ang sitwasyon, yung realidad ng buhay. Na yung mga tao na masyado na silang busog sa mga material na bagay, pera, yung kakayahan nila para magpundar ng nito, ng ganyan, na hindi na sila hirap sa buhay. Sila yung hirap na ibaba yung kanilang sarili. Katulad nung pag-akyat ko kanina, mas madaling umakyat. Oo, madaling umakyat. Pero kapag bumaba ka na, subukan mong bumaba sa puno, nahihirapan ka ng bumaba. Kaya po sinasabi ng Diyos na mas mabuti na tayo ay magpapakumbaba. Dahil bumagsak man tayo, hindi na mataas yung babagsakan natin. Pero kapag tayo ay nagmalaki, nagmataas, pumasok yung pride sa puso, sa isip natin. Kapag tayo ay bumagsak, napahiya tayo. Marami yung makakita kung paano tayo bumagsak at mas nakakahiya po yun. Kaya yung sinasabi ng Panginoon na ang mga nagmamataas ay madaling mapahiya. Kaya yung mga taong nasa posisyon, di po ba? Hindi naman natin po nilalahat. At hindi naman po tayo naghahangad na sila po ay mapahiya. Pero kapag sila po ay napasukan ng pride at sila po ay pumalya, tumumba o bumagsak sila sa pag-alaman na sila ay gumawa ng isang krimen o isang pagkakamali sa posisyon, sila po ay malaking kahihiyan po para sa kanila. At ayaw naman po nating mangyari yun sa kanila. Kung ikaw po ay nakaranas na mapahiya po, nakakalungkot po, di po ba? Kasi ayaw naman nating mapahiya. Pero nais po ng Diyos na malaman natin na tayo po ay dapat manatiling mapagpakumbaba. Pili nating magpakumbaba kahit mahirap. Dahil ito po ang kalugod-lugod sa Panginoon. Sir! Opo. Maraming hindi nakakaalam mo kahit na nakatanggap mo si Diyos. Minsan ko nga. Di ba, gano'n ang mga tatay pagka kumatok ka ng pinto. Pag nakita ng anak ka, papapasukin ka. Ngayon, pag di ka kilala, dahil hindi mo siya tinanggap, sino ka? Bakit yung papasukin dito? Kaya nga sir, in other words, yung ticket natin sa langit, si Jesus Christ. Yeah. Hindi yung sarili nating mga nagawa. Hindi. Kasi self-righteousness yun. Panginoon, tinanggap kita bilang aking ama. Amen. Tinanggap kita bilang aking tagapagligtas. Anak mo ko. Amen, amen, amen. Ng pagpalang ito ay pagkakalugod sa Kanya ng nais sa inyong kagustuhan. Yes. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Lord, dalangin ko po din po sa inyo, Lord, si Brother June, Panginoon. Salamat, Lord, sa buhay niya, Panginoon. Amen. Na patuloy mong ina-extend, Panginoon, sa iyong biyaya. Sa kabutihan mo sa buhay niya, Lord. Lord, salamat, O God. Patuloy niyo nga po siyang samahan, O God. At patuloy niyo po siyang palaguin, patatagin at gamitin, Panginoon, sa iyong gawain, Panginoon, na sa kanyang mga tinitrain, Lord God, na mga kabataan, Panginoon, sa boxing, Lord. Maidala niya sila, Panginoon, sa inyo, Panginoon, sa iyong paanan, Panginoong Jesus. In your perfect time, Lord God, in your perfect will, O God, ay ang mga batang ito, Lord, ay makakakilala sa inyo, Panginoon, at masusumpungan nila ang iyong pag-ibig, Panginoong Jesus, sa pamamagitan ni Brother June, Panginoon. Salamat sa buhay niya, Panginoon. Salamat, Lord, and I rebuke the works of Satan, Lord, sa buhay niya. Anumang sakit na nakaambang sa buhay niya, I cancel this right now in the name of Jesus, at balutin mo siya mula ulo hanggang talampakan ng iyong banal na dugo, Panginoong Jesus, na walang gawa at plano ng kaaway ang makakapasok, makakapanira sa buhay niya sa pangalan ni Jesus. Samahan mo siya, O God, at patnubayan ng iyong banal na Espiritu, Lord God. Let your anointing, Lord, flow sa buhay niya, Lord God. Nag-iiyakin ako, hindi naman ako dati ganito. Nako, sir, ganyan din po ako, sir. Don't worry, sir, kasi yung tears natin precious yan sa harapan ng Lord eh. Iniipon niya nga po yan eh. Sabi sa Book of Psalms eh, our tears. And sabi ni Jesus, pagdating niya, He will wipe all our tears. There will be no more tears in heaven. Pag tayo nasa piling na niya. Ay sir, pakatatag lang po kayo. Panghawakan. Yung faith po na sinimula ng Lord sa inyo, panghawakan niyo po yan, sir. That is your greatest treasure. Amen. Amen. Kasi ganito. Grabe. Ayan, so purihin ang Diyos dahil sa ginawang opportunity ng Lord na makasharing ko si Brother June Angeles. May common people po pala kami na si Pastor Don Solano. So napakabuti ng Lord dahil inalaw niya na magka-sharing kami at napakaganda ng sharing namin.
magbalakasan ng faith namin sa Lord. So, purihin ang Panginoon. So, itutuloy ko na nga yung aking sinishare about pride. So, ang tanong, kasalanan ba ang pride? Oo, kasalanan po ang pride. Sabi sa Kawikaan, chapter 8, verse 13, ang may takot sa Panginoon ay lumalayo o kinamumuhian ng kasamaan. Namumuhi ako sa kapalaluan, kayabangan, pagsisinungaling, at masamang pag-uugali. So, ang pride po ay isa po sa mga bagay na dapat nating kamuhian, mga kaibigan, mga kapatid. Dahil ang pride po ay masama, ito po ay kasalanan sa mata ng Diyos. Nakasulat po sa Kawikaan chapter 6 verses 16 to 19. Sinasabi po ng Diyos dito na verse 16 po pala, may mga bagay na kinamumuhian ng Panginoon. Ang pagmamataas, pagsisinungaling, pagpatay ng tao, pagpaplano ng masama, pagmamandaling gumawa ng masama, ang pagpapatotoo sa kasinungalingan, at ang pinag-aaway ang kanyang kapwa. Huwag po nating hahayaan ang sarili natin ay mapasukan po ng pride, dahil ito po ay kinamumuhian ng Diyos. Ang tanong, paano ba natin malalaman kung merong pride ang isang tao? Pero bago natin sagutin ang tanong na yan, alamin muna natin kung bakit ba natin kailangang malaman kung merong pride ang isang tao. Ang sagot, para malaman na natin kung paano maiiwasan ang pride. Kung paano natin maiingatan ang ating sarili, maiingatan natin na hindi matitisod sa atin ng ibang tao dahil hindi natin alam na meron na pala tayong pride. So yun yung mga bagay na dahilan kung bakit natin kailangang malaman kung merong pride ang isang tao. Or kung meron akong pride, kung meron kang pride. So ano nga ba yung mga bagay na dapat nating i-check? Unang-una po sa lahat, malalaman po natin na merong pride ang isang tao. Ang pride po kasi ay isang isa siyang mindset, isa siyang pag-iisip na itinatanim ng dyablo na ito dapat yung ito yung paniwalaan mo. Ito yung dapat tignan mo. Tingnan mo yung sarili mo na ito ka, ganyan ka. So unang-una po sa lahat ang katangian na nagmamarunong. So ito po ay isang palatandaan na merong pride ang isang tao kapag tinataniman ka ng kaaway na marunong ka kahit hindi naman. Feeling mo ikaw yung mas marunong ka pa kaysa sa iba. Yan ang tinatanim ni Satanas sa isip ng isang tao para magkaroon ka ng pride. Lalo na kapag pinagkalooban ka ng Diyos ng kaalaman sa isang bagay, gagamitin ng kaaway yan para isipin mo na mas marunong ka kaysa sa iba. Pangalawa pong dapat i-check natin is yung mga bagay na pwede nating ipagmalaki. Katulad ng pera, wag po nating titingnan yun, panghahawakan yun bilang rason para tumaas yung tingin natin sa ating sarili dahil pride po yun. Pag pinagkalooban po tayo ng Diyos ng malaking pera, ng kayamanan, wag po nating ipagmamalaki yun. Wag lalaki yung ulo natin dahil baka mawala na tayo ng corona. Yung koronang ibibigay sa atin ng Panginoon, baka hindi na kumasya sa atin kapag lumaki na yung ulo natin at nagmayamang tayo. Hindi lang yun, kundi yun pa ang ikapapahamak natin. Sinabi ng Diyos sa Jeremiah chapter 9 verse 23, hindi dapat ipagmalaki ng marunong ang karunungan niya, o ng malakas ang kalakasan niya, o ng mayaman ang kayamanan niya. Ang ikatlong dapat nating i-check sa ating sarili, o paano natin malaman na may pride ang isang tao, kapag ayaw nating patalo. Nahihirapan tayong i-accept yung mga bagay na hindi na pa sa atin, nagagalit tayo. Yun. So yan po isang palatandaan na merong kang pride, o meron akong pride. Kapag yung bagay na sa tingin mo ay tama, ipakikipagtalo mo yun at ayaw mong magpatalo dahil dun sa paniniwala mo, tingin mo na tama. Gusto mong matalo yung iba, gusto mong makipagtalo lagi dahil sa tingin mo yung pananaw mo, yung prinsipyo mo ay tama. Kaya nga po yung kaya nga po yung kahit na ako po yung mga nag-share na po ng mga about sa Bible, yung sa about sa pananampalataya sa Panginoon, hindi po sa pagmamarunong po ito, hindi po ito sa pagmamayabang, kundi po nais po nating ibahagi sa iba dahil mahal natin at magmamalasakit ako sa mga viewers, sa mga followers ko. Nagmamalasakit ako sa inyo
na malaman ninyo yung mga bagay na binibigay sa akin at ito pong mga bagay na ginagawa ko, katulad po nito na nag-share po ako ng Word of God, nagre-record ako, nag-e-effort ako na pumunta sa mga lugar para maiba naman yung environment, yung background, at mag-share ng salita ng Diyos. Nag-i-edit pa po ako. Hindi ko po ito ginagawa dahil sa kailangan kong gawin. Ginagawa ko po ito dahil gusto kong magamit ng Diyos ang binigay sa aking talento, ang binigay sa aking abilidad ng Diyos. Hindi para may pagmayabang, kundi para magbahagi ng pagpapala sa ibang tao. Maibahagi ko yung blessing, yung karunungan na binigay sa akin ng Diyos, and hopefully ma-adapt nyo rin, makuha nyo rin, masalo nyo rin, dahil ito'y makakatulong din sa inyo, ito'y makakadagdag sa inyong paglago sa pananampalataya sa Panginoon. At lilinawin ko lang po, tayo po mga ginagamit na ng Panginoon. Kung ikaw po ay nakakilala na sa Lord at ginagamit ka sa isang ministry, ano man pong ministry yan, pwedeng social media ministry, pwedeng sa church mismo, ano mang ministry yan, hindi po ito kompetisyon, hindi po ito pabilisan, pagalingan, kundi tayo po ay ginagampanan lamang po natin yung panawagan ng Diyos sa atin, yung pagkatawag sa atin ng Diyos, at hindi natin binibitawan yun, hindi natin pinababayaan yun, ninunurture natin yun sa biyaya ng Panginoon. At wala tayong ibang itinataas, wala tayong ibang hangarin, kundi ang maitaas ang Panginoon, hindi ang sarili natin. Nakasulat sa Kawikaan chapter 13 verse 10, ang kayabangan ay humahantong sa kaguluhan at pagtatalo. Ngunit ang nakikinig sa payo ay nagpapahiwatig ng karunungan. Ang isang taong mayabang po, gaya ng sinabi ko po kanina, ang laging hanap po niyan is pakikipagtalo. Kaya dapat po nating iwasan yung mga taong mahilig makipagtalo. Yan po yung sinasabi din sa atin. Yan po, ipopost ko na lang po yung verse. Sinasabi sa Bagong Tipan na wag na tayo, iwasan natin ang walang kabulahang pakikipagtalo. Alam niyo po ba yung nangyayari kapag tayo ay nakikipagtalo sa isang tao, kahit sabihin natin na tama ka, at yung taong kausap mo na nagtatalo kayo ay sa tingin niya ay tama rin siya, at hindi kayo nagkakasundo, alam niyo po ba, ang kaaway ay tuwang-tuwa. Bakit? Dahil nagtatalo kayo, alam niya na dahil nagtatalo kayo, pareho kayong talo. Kaya ingatan din po natin na tayo ay sa mga nakakausap natin, kapag nararamdaman na natin na parang hahantong ito sa pagtatalo yung usapan na to, putulin na natin kaagad, ibaling natin sa ibang bagay. Pwede natin gawin yun, mga kapatid, kaibigan. Nadadaan po yan sa magandang pag-uusap na hindi mararamdaman ng taong kausap natin na parang hindi natin siya nirerespeto. Kasi ang kaaway natin hindi yung kapwa natin. Ang kapwa natin ay dapat nating mahalin. Kahit ngayong kaaway natin, dapat nating mahalin, di ba? Sabi ni Jesus. Dito mapapatunayan na tayo yung mga anak ng Diyos kung ang mismong kaaway natin ay mahal natin. Kasi kung hindi natin yung mahal yung kaaway natin, ano po yung pinagkaiba natin sa mga hindi mananampalataya? Maging mga taong nananakit sa atin, naninira sa atin, mahalin natin sila. Huwag natin silang siraan din. Huwag nating gantihan ng masama yung masamang ginagawa nila sa atin. Ang kabutihan ay mananalo. Subok na yan. Kahit sa tingin ng iba, ang pagpapakabuti pa rin sa kabila ng masamang ginawa sa iyo ay sa tingin nila is dehado, parang talo. Sa mata ng Diyos, mga kapatid, ito po ay kalugod-lugod, at sinasabi ng Panginoon na siya yung maghihiganti sa atin. Hayaan natin na ang Diyos yung maghihiganti sa atin. Huwag tayong maghihiganti, huwag tayong gagawa ng paraan para makamit yung hustisya o katarungan dahil dun sa ginawang masama sa atin. Sabi nga ni Jesus, ipanalangin ninyo ang mga taong nang-aalipusta sa inyo, mga naninirang puri sa inyo, ang mga taong gumagawa ng masama sa inyo, ipanalangin ninyo. Ang isang taong may pride, laging naghahanap ng away. Kaya kung ikaw, kapatid, kaibigan, parang sa tingin mo, ang mga tao sa paligid mo ay wala sila sa'yo, wala silang laban sa'yo.
At kapag sila'y lumaban sa'yo, kakalabanin mo sila. Kapatid, ibig sabihin, pumasok ang pride sa'yo. Hindi kita hinuhusgahan. Ikaw mismo makakapagsabi sa sarili mo. Kaya mahalaga na i-check natin yung sarili natin para hindi tayo matalo ng kaaway. So imbis na makipagtalo tayo sa isang tao na gustong makipagtalo sa atin, much better pa na manahimik na lang tayo. Pakinggan na lang natin yung sinasabi niya. At kapag may opportunity tayo na i-cut yung sinasabi niya para lang matigil yung usapan na hahantong sa pagtatalo sa mapayapang paraan, gawin ho natin. Makinig na lang ho tayo. Huwag na nating gatungan pa or dagdagan pa yung apoy na sinindihan niya. Apulahin na natin kaagad. Ika-4 pong dapat nating i-check para malaman kung meron tayong pride o ang isang tao po ay merong pride sa kanyang sarili. Isang pagiging makasarili. Sarili mo lang ang iniisip mo, hindi mo siniisip yung iba. Iniisip mo na ikaw yung dapat pahalagahan, ikaw yung dapat na importante, ikaw yung dapat na bigyan ng atensyon. Pride po yun. Kapag ikaw ay nagtatampo sa ibang tao, sumasama ang loob mo kapag hindi ka napansin o hindi ka nabigyan ng atensyon, pride po yun. Huwag po nating hayaan yun. Ang solusyon po dito ay nakasulat sa Filipos chapter 2 verse 3. Sinasabi po dito, huwag kayong gumawa ng anumang bagay dahil sa makasariling hangarin o sa paghahangad na maitaas ang sarili. Sa halip, magpakumbaba kayo sa isa't isa at ituring na mas mabuti ang iba kaysa sa inyo. Huwag nating tignan na yung sarili natin is mas higit o mas lamang sa iba o mas magaling o mas mataas tayo kaysa sa iba. Kundi, lagi nating tignan na ang ibang tao ay mas higit sa atin. Huwag na nating pantayan yung yabang na meron yung ibang tao. Kasi lalo na po sa yung mga tao sa paligid natin, lalo na sa mga hindi pa nakakikilala sa Panginoon at hindi pa nababago yung puso nila, hindi pa sila naboborn again. Wala tayong i-expect sa kanila na mabubuting bunga. Kumbaga, tayo po bilang mga mananampalataya ni Kristo, mga nabago na yung buhay dahil sa biyaya niya, tayo ang magiging ilaw at asin ng sanlibutan ito. Yung ilaw na yung liwanag na nanggagaling sa Panginoon, sa salita niya na itinanim sa puso natin at kailanman hindi na ito mabubunot at masisira ng kaaway. Ito po yung ipakita natin sa kanila. Huwag nating tularan yung ginagawa nila. Sa halip, maging huwaran tayo. Maging huwaran tayo kasi ang kabutihan, yung sinabi ko kanina, ang kabutihan palaging mananalo po yan. Hindi po yan matatalo ng kasamaan. Dahil ang nasa panig ng kabutihan ay nasa panig ng Diyos. Kapag pinili natin na laging kabutihan, laging dapat nasa panig tayo ng kabutihan, at iiwasan natin na maging nasa panig tayo ng masama, pagpapalain po tayo ng Diyos. Pero hindi naman po ibig sabihin na gagawa ako ng kabutihan para pagpalain ako ng Diyos. Check pa rin po natin yung motive natin. Hindi tayo gagawa ng kabutihan sa ating kapwa para lang pagpalain tayo ng Diyos. Kundi ang kabutihan na ang pagpili natin na gawin ang kabutihan at lakaran ang landas ng kabutihan dahil mahal natin ang Diyos. Amen. Ito po ang greatest commandment ng Lord. Mahalin mo ang iyong Diyos ng buong puso, ng pag-iisip, lakas at buong kaluluwa. Ito po ay pagmamahal natin sa Panginoon. Kung mahal natin ang ating Diyos, mahal din natin ang ating kapwa. Mahal natin ang ating kaaway. Ang ikalima pong dapat nating i-check sa ating sarili at para malaman kung merong pride ang isang tao is kapag mas mahal niya ang mga bagay sa mundong ito kaysa sa Diyos. So, pride po yun. Kapag mas mahal natin ang anumang bagay sa mundong ito higit sa Diyos, pride po yun. Alam niyo po ba na yan ang isa sa mga tukso ng dyablo kay Jesus? Nung dalhin ng dyablo si Jesus sa tuktok ng templo, anong sinabi ng dyablo? Panginoon, nakikita mo ba yung lahat ng mga kaharian sa mundong ito? Lahat ng yaman ng mundo, bibigay ko yan sa iyo, lumuhod ka lang sa akin. Pero hindi po natukso ng dyablo si Jesus dahil pinanghawakan niya po ang salita ng Diyos.
Kumbaga, mas minahal niya ang salita ng Diyos kaysa sa mga bagay na ino-offer sa kanya ni Satanas. Hindi lang bagay, pati mga tao din. Pwede mo ring mas pahalagahan ang sino mang tao sa mundong ito ng higit sa Diyos. At yun din po ay pride. Sinasabi sa Mateo chapter 10 verses 37 to 39 na ang nagmamahal sa kanyang mga magulang ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin, at ang nagmamahal sa kanyang anak ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Verse 38, ang sino mang ayaw sumunod sa akin dahil natatakot siyang mamatay para sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang taong naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang nagnanais sa mawalan ng kanyang buhay, alang-alang sa Panginoon, ang magkakaroon nito. Amen. Isa pa pong dapat nating i-check sa ating sarili is kapag laging gusto natin yung sarili natin na naririnig, gusto natin na laging tayo yung bida, laging tayong highlight, laging gusto natin na tayong nauuna, yun po, pride din po yun. Gusto natin na lagi tayong nasa first, ayaw nating mahuli, ayaw nating paiwan. At sa ating pananalita, kapag laging sarili natin yung naibibida natin, yung mga nagawa natin, pride din po yun. Yung tinatawag sa Filipino na pagbubuhat ng sariling bangko, para lang maiangat mo yung sarili mo, para lang, dahil naghahanap ka ng papuri ng mga tao, yun din po ay isang uri ng pride. Ang pinakahuli po is yung pagtatakip sa sariling pagkakamali. Yung ayaw mong aminin sa sarili mo na kahit na nagkamali ka, sasabihin mo na hindi ako nagkamali. Wala akong pagkakamali. Tama yung ginawa ko. Kahit na mali. Pride po yun. So, ang huling mensahe po na nais kong ibahagi po sa sharing po na ito ay ang solusyon sa pride. Unang-una po is ang iwasan natin na ikumpara natin yung ating sarili sa iba. Dahil hindi po ito kompetisyon. Hindi po natin kakompetisyon ng ating kapwa. Kapwa natin sila. At dapat po natin silang mahalin. Sinasabi sa Galatians chapter 6 verse 4, dapat suriin ng bawat isa ang ginagawa niya. At kung mabuti ang ginagawa niya, magalak siya. Pero huwag niyang ikukumpara ang sarili niya sa iba. So yung sarili nating ginagawa, yun lang yung dapat nating pagtuunan ng pansin. Huwag na nating pagtuunan ng pansin yung ginagawa ng iba. Kung nakikita natin yung ating kapwa na gumagawa naman sila ng mabuti para sa ikauunlad nila, o kahit na ano man yung ginagawa nila, hindi na natin dapat sila pakialaman. Wala tayong karapatan para pakialaman ang ginagawa ng iba. Amen po ba? Huwag natin ikukumpara yung ginagawa natin sa ginagawa ng iba kasi iba din yung ginagawa nila. So to avoid comparison po, kailangan nating ituon ang ating isip sa ginagawa lang natin. Ang mahalaga po is ginagawa natin yung kalooban ng Diyos. Amen. Yun po yung pinakamahalaga. Yung nilalakaran natin at gumagawa tayo ng kalooban ng Diyos. Pangalawa po, at ito po ay napakahalaga. Sa halip na sarili natin yung itaas natin, Panginoon ang dapat nating itaas. Sa bawat medalya, sa bawat parangal, sa bawat tagumpay na ating nakamit sa buhay, lagi nating isipin na nagawa natin yon, nakamit natin yon, naabot natin yon, naabot natin to, nakuha natin to dahil sa Panginoon. Panginoon ang ibida natin, hindi yung sarili natin. Huwag nating isantabi ang Panginoon dahil lahat ng mabubuting bagay na natatanggap natin sa ating buhay, ito ay galing sa Diyos. Huwag nating angkinin na, dahil sa sarili kong sikap, nagkaroon ako nito. Nabili ko yung bahay na to. Yumaman ako dahil sa sarili kong sikap. Dahil malakas ako. Mga kapatid, di po natin yan madadala sa kabilang buhay. Ang madadala natin sa kabilang buhay ay ang relasyon natin sa Panginoon. Kapag tayo ay nagkaroon ng relasyon sa Panginoon dito sa lupa, habang tayo nabubuhay, ang relasyon na yan natin sa Diyos, madadala natin yan sa kabilang buhay. Makakasama natin siya sa habang buhay sa langit. O anong saya, di ba? Ayaw nyo ba yun? Yung kung sasabihin ng iba na bakit ko pa kailangan na magkaroon ng relasyon sa Diyos, masaya na ang buhay ko. Pride din po yun, kapatid. Kapag mas mahal natin yung trabaho natin kaysa sa Diyos,
Kahit nga sa loob ng church, kapag mas mahal natin yung ministry, mas mahal natin yung mga ginagawa natin sa church kaysa sa Diyos, wala na tayong personal time sa Lord. Baka sabihin ng Lord sa atin, lumayo ka sa akin, hindi kita kilala. Baka wala na tayong personal time sa Panginoon. Baka puro na lang ministry dahil kailangan kong umattend, dahil kailangan kong gawin ito, dahil required akong gawin ito sa ministry, dahil meron akong kailangang isubmit ng mga ganito sa church, kailangan kong gawin. Baka wala na tayong oras sa ating Panginoon, personal devotion and personal time natin, quiet time natin sa Lord. Mga kapwa ko kamanggagawa, mga kapatid ko sa Panginoon, sinasabi sa Juan chapter 3 verse 30, kailangang lalo pa siyang makilala at ako naman ay makalimutan na. So dapat ang Panginoon ang itinatanghal natin sa ating buhay. Nagawa ko to dahil sa Panginoon. Amen. Glory to God. Hindi glory to me. Hindi yung sarili natin yung bida, kundi ang Panginoon. Dahil kung wala ang Panginoon, wala tayo. Ang lakas natin, ang kakayahan natin, galing ito sa Panginoon. Huwag nating angkinin na ating sarili, atin ito. Wala tayo kung wala ang Panginoon. Wala tayong magagawa kung wala ang Diyos. Amen. Sabi sa Santiago 4:10, magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. So kung nais natin na itaas tayo ng Panginoon, piliin natin na magpakumbaba. Dahil ang mga taong nagmamataas, nagmamayabang, may pride, sila yung mga taong ibababa ng Panginoon. Masakit po na ibagsak. Dahil wala naman pong bumagsak na hindi nawasak. Wala naman pong bumagsak na hindi nasaktan. Masakit po ang bumagsak. At napakasakit po ang ibagsak ng Panginoon. Kaya po alalahanin po natin, dito pa lang sa lupa po, habang tayo humihinga at nabubuhay, piliin po natin na magpakumbaba dahil ito po ang kalooban ng Diyos. Ito po ang nais ng Diyos. Ito po ang mabuti at matuwid. Sinasabi sa 2 Corinthians chapter 10 verse 17 to 18, gaya ng sinasabi ng kasulatan, kung mayroong nais magmalaki, ipagmalaki na lang niya kung ano ang ginawa ng Panginoon. Amen. Whoever wants to boast must boast in the Lord. Ipagmalaki natin ang ginawa ng Panginoon. Pinagpala ka ng Lord ngayon, bagong sasakyan, bagong bahay. Ibida mo ang Panginoon. Grabe. Hindi nga tayo deserving sa mga pagpapalang iyan, di ba? Pero pag pumasok talaga po ang pride sa isang tao, iisipin niya na, ay, napundar ko to, nagkaroon ako ng ganito kasi mayaman ako, kasi marami akong naipon na pera. Di po ba? Not knowing na lahat po yan ay galing sa Diyos. Yung trabaho natin, lakas na ginamit natin sa pagtatrabaho, galing po yan sa Diyos. Hindi po yan sa atin, galing po yan sa Diyos. At ang second to the last po is, huwag tayong maiinggit sa ating kapwa. Pride po yun. Kapag naiinggit po tayo sa ating kapwa, ibig sabihin lang po is ayaw nating mahigitan, nakikita natin na lumalago yung kapwa mo. Lalo na sa church din, iinggitan sa ministry. Uy, ginagamit na ng Panginoon si Brother RJ. Nakakapag-share na siya ng Word of God. May pride yata si Brother RJ. Natatakot ako maparusahan ng Diyos, mga kapatid. Kung ako man ay nagmamalaki at nagmamayabang, parurusahan ako ng Diyos. At pananagutan ko po yan sa Panginoon. Pero knowing na naunawaan ko po yung bagay na ito, na walang dapat maitaas sa ating buhay kundi ang Panginoon lang. Ito yung dapat nating ipamuhay. Huwag tayong maiinggit sa ating kapwa. Tulungan natin yung ating kapwa kapag yung kapwa natin is meron siyang na-achieve, nagawa, merong blessing sa kanya ang Lord, ginagamit siya ng Lord sa gawain ng Panginoon. Mag-rejoice tayo sa kanila. Pero yun nga po, pag ang pride po ay pumasok sa isang tao, hindi po siya magre-rejoice sa kanyang kapwa. Maiinggit siya. Parang si Brother RJ, kala mo sino na siya kasi nagsishare na siya ng Word of God. Hindi po. Wala pong bayad yung ginagawa ko. Wala po akong kinikita po dito. Hindi ko po ito ginagawa para magpasikat o magmayabang po. Wala po akong ibang tinataas.
sa mga ginagawa ko pong ito ng content para sa Panginoon, para lang kay Lord, para maiangat at makilala ng mga tao, lalong-lalo ng mga nagpa-follow sa akin dito sa Facebook o saan man. Makilala nila ang Panginoon. Yun lang yung goal ko. At ito yung layunin ng Lord sa buhay ko, na ayaw kong i-neglect, ayaw kong i-ignore. At yung pinakahuli po ay ang igalang ang ating kapwa at mahalin ang ating kapwa. Kapag mahal natin ang ating kapwa, hindi natin pagbabalakan ng masama, pag-iisipan ng masama, o isipin na higitan, lamangan, awayin, talunin. Kapag mahal natin sila, ang solusyon lang is pagpapakumbaba at pagpapasakop sa Diyos. Si Jesus nga po, siya na yung Diyos na nagkatawang tao. Pero hindi niya po inangkin yung kanyang pagiging Diyos. Sa halip, talagang sinuot niya yung larawan ng pagiging tao. 100% human, 100% God siya. Pero hindi niya ginamit yung kanyang buong kapangyarihan para lang maipagmayabang, masabi ng mga tao na, uy, talagang Diyos to. Kaya nga maraming mga mga false teachings na nagsasabi na si Jesus hindi siya Diyos, tao lang siya. Bakit siya Diyos? Bakit siya naging Diyos? Nagkatawang tao nga. Tao siya, namatay siya sa krus. Bakit siya naging Diyos? Diyos po siya. Bakit siya mabubuhay na muli kung hindi siya Diyos? Hindi lang dahil sa sinabi niya na I and the Father are one, kundi the fact na nabuhay siyang muli. Siya ay Diyos. At yun lang, patunay na yun. Pero ako, okay na ako dun sa sinabi ni Jesus. I have enough faith dun sa sinabi niya na I and the Father are one. Iisa lang sila. Jesus is God. Sige lang po, sana po ay may napulot kayong aral. At ngayon po ay ang oras ay 6:06 na ng gabi. At kami ng aking family ay uuwi na. Ayan po ang aking asawa. So purihin po ang